tayo lahat. Ayan. Okay, lahat po na excited para sa Panginoon? Pagsabi ng amen. Okay. Lalakad na po ang barko, kaya higpitan na po natin yung ating pagkakaupo. Ayan, okay. So, napakaraming bagay na dapat nating pag-usapan. May itong pabay itong maganda. Check, check. Hey, test 1, 2, 3. Ha? Okay, so gabay lang po ito para sa lahat ng mga nandito. Welcome po kayo sa ating tahanan, ang ating Love Fellowship International. At pinipreho natin yung pagbabalik ni Bishop October 15. Siyempre yung ating General Assembly sa November. At siyempre yung ating Christmas party sa December. Yan, okay. Pero sa umagang ito ay, bago ko makalimutan lahat, ating anniversary ay Christmas party natin. Kaya handaan nyo na po yung mga regalo nyo sa akin. Regalo natin kay Jesus. Okay? So kahapon ay nagawa ng mga gawain po ang mga kalalakihan dito po sa church. At everyday, almost everyday, ay nandito rin tayo para sinupin yung ating mga kagamitan dito sa loob. At maganda naman dahil may tubig sa labas, pero dito hindi naman siya pumasok kahit yan lang. Maliit lang ang tubig this time. Pero nakakatuwa na ang bagyo daw ay nagpahinga ng 2 araw, kahapon at ngayon. Bukas daw babalik ulit. 2 bagyo pa. At nagsama pa. Ayan. Okay. Maghapon kami. Halos nandito sa Hagonoy kahapon sa isang napakalaking kadahilanan. Maupo po kayo. Importante yung sinasabi ni Pastor kasi malaki ho ang kinalaman sa darating na eleksyon itong mga ginagawa ho namin ngayon. Kausap namin kahapon ang ating pangalawang punong bayan, ng ating pong Vice Mayor Charo at Mendoza, si Charo? Mendoza. Yan, Alvarado Mendoza. Siya po ay kababayan namin at kababaryo. Kapitbahay lang namin yan sa Kalumpit. Taga roon talaga siya. Kaya kahapon nung nagsalita siya sa amin, inintroduce niya na siya lang ang tanging anak kasi 7 sila. Siya yung tanging anak ng Governor Willie Alvarado na tanging naiwan sa Hagonoy. Kaya pala ay meron siyang papel na paglilingkuran na gagawin dito sa Hagonoy. Subalit, sa napakahaba ng panahon ng paninilbihan, o kaya kahit ako sa pakikisalamuha ko, paninirahan, bagamat hindi lang ako nakatira literal sa Hagonoy, halos naging taga-Hagonoy na ho kami. Ang aming negosyo, ang aming kabuhayan, ang aming pang-araw-araw ay sa Hagonoy mula pa noon. Siguro 1995, 96 o 95, 96 tayo kinasal, ano? 91. Okay. Puti na po ako eh. Pero mahaba-haba na po ang lakbayin. Iba-iba na ng taong nakasama na ho namin dito. Ang Hagonoy, nung panahon na dumating kami sa Hagonoy, ay matikas ang Hagonoy. At mabango ang mga lansangan. Makikita mo yung kaibahan ng maunlad na Hagonoy ng panahon na yun. Doon pa kami sa San Sebastian. Doon tayo nanggaling sa San Sebastian, sa Mabini. At lumipat po tayo dito sa may Halang, sa may Balot. At nalipat na po tayo dito sa sarili ng atin. So, ang Hagonoy that time, walang nakikitang baha, walang nakikitang high tide. Hindi katulad ho ngayon na ang baha ay talagang lagpas bewang. Sese lang saan ang tubig sa inyo? Hanggang hita hanggang ngayon? Pero nung kalakihan, hanggang saan yan? Hanggang bewang? Mabuti na lang matangkad si Alvin, ano?
Nakataas ka. Anong nakataas siya? Nakababa ka? Hindi kaya nililinaw ko. Baka maipaisip nila. Sa baba ng bahay. Tsaka sa taas. Ayan. Okay. At least malinaw, ano? Okay, so, yun yata ang catch basin sa Hagunoy, yung lugar nila. Katawa kayo. Kaya, lubog, litaw na, gataw na lahat, sa kanila lubog pa hanggang ngayon. Hanggang kita. Nandiyan kami kahapon eh. Iniwan ko yung sasakyan ko sa may bypass, doon sa may arko na nilagyan ng bakal, doon ko iniwan yung kami sasakyan. Akala ko nga ay doon na kami sasakay ng tricycle. Pero, lubog pa pala yung sentral. May tubig pa kahapon. Hanggang tuhod pa siya kahapon. At, pero pagdating sa Jollibee, wala na. Pagbaba mo ng merkado, kasi pupunta kami sa Santo Rosario, doon sa may boundary, doon ang bagong bahay po ng ating inang bayan, yung ating pangalawang mayor. Dalawang baha pa, doon sa Ulandis, baha. Pagpalusong mo ng, di ba may akyatan doon, pag-akit sa Santo Rosario, yun doon mismo, malalim pa doon. Si Pastor Sid nga, basa yung puwet eh. Kaya, siguro late siya dumating, medyo mataas ng tubig. Okay, Pastor, bakit ko kinikwento? Malala po ang baha sa Hagunoy. Bilang lang yung ilang araw na to na tuyo na at napakahirap ang hirap isipin ng mga kabuhaya, hirap-hirap, ewan ko, sino yung mga naapektuhan sa Hagunoy? Buti na lang si Tatay Pepe na Puring ay nakapagtaas na ng bahay, nagtaas na sila ng silong nila. Pero nung araw, balita ko, yan ang pinakamataas na bahay doon sa San Nicolas. Pero ngayon, ay hanggang saan ba, Ate Josie? Mataas-taas pa saya. Naigaganon mo pa. Pero mataas talaga dati yan. So, laki na ho ng perwisyo ng Hagunoy. Pero, gusto kong maintindihan. Pwede bang kausapin ko muna sa... Malapit na ho kasi ang election, pero nagpe-prepare na lahat. Kaya lang, napakalaki ng problema ng Hagunoy. Gusto kong ilipat sa inyo ang puso namin. Dapat maintindihan nyo ito. Kahapon nagkaroon kami ng, anong tawag dito? Consultative meeting with our Vice Mayor. Mamaya po kakausapin namin ang councilor. First councilor yata si Tina, no? Mamaya po ay makakausap namin siya alauna dito sa VGTech. At nung nakaraang mga linggo, kasama na ho natin ang Konsehal Kenneth naman at doon sa Subic. So, kailangan magkaisa na at maging maayos po ang mga uupo or else pare-parehas tayong pupulutin sa kangkungan. Bakit ito sinasabi? Sa mga short meetings, ay dudulog ko sa inyo yan kasi siya kahaaga. So, hindi siya biro. Kailangan natin magpasya, kailangan natin may mangyari. Kung kailangan mag-rally, di ba? At sabi nga ni Charo kahapon, is Hagunoy is worth dying for? Ito bang bayang sinilangan ko ay... Kasi taga-Kalumpit talaga siya, pero dito siya nagbahay, dito siya nakatira, siya na lang naiwan dito. Ano ba siya, tawag dito? Tama bang ang Hagunoy ay dapat pag-alayan ng buhay? So, sasagutin natin yan sa mga sumusunod na mga panahon. Pero kailangan natin pag-usapan, hindi isasang tabi. Okay, bago ang lahat ay pagpalain tayo ng salita ng Diyos. Sino po dito first time? Yan, pwede bang tumayo yung mga first time? Yan. Tayo, yan. Sino nang kumbida sa inyo? Sino? Si Julie? Si Julie tsaka si Ate Shane. Yan, anong pangalan mo kuya? Ikaw? Paco? Franco, si kuya. Frederick. Yan, si kuya. Leonard. Leonard. Kakaganda ng mga pangalan. Parang kilala ko ito Si ano ba ito? Si Jessril, tsaka si Kurt. Yan. Palakpakan natin sila. Mga kasama na. Laki na ni Jess, At ito pa. Yan?
Nigel. Nigel. Welcome kayo. Palakpakan natin sila sa Panginoon. Pagsalain kayo ng Panginoon. Okay, yan. Ate ba si Inday? Wala? Okay. 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 Sino ho sa inyo nakapunta na ho ng Villa Alfredos Resort? So last May, nagpunta tayo May Ang worship team ay napunta ho ng May, April ba? May. So nagkaroon kami ng doon, banding ng mga music ministry. June na pala, June. Okay. Ang Villa Alfredos po ay isa sa mga pinakamalaki at pinakasikat na resort sa San Fernando. Sa Sindalan lang ho yan. Napakalaki niyang resort, sobrang laki, na kailangan mo kumbaga sa kailangan mo ng sasakyan. Siguro, kung hindi ako nagkakala mga 9 or 10 big, o kaya 15 full siya tayo sa loob. Parang jets. Ang jets na pinakamalaki, pero malaki din itong Villa Alfredos at maayos na maayos sila, ang ganda-ganda. At actually, meron kaming event na gagawin dapat last year ng mga pastoral movement sa Hagonoy, ay napili namin, isa namin na pinasyalan, CDI namin yung lugar para doon ganapin. So ang ganda ho ng kanilang up and down doon, commodities. Ang ganda, maganda yung kwarto, ang ganda ho talaga, pwedeng pang-commercial, napakaganda. At okay lang siya, hindi naman siya kamahalan, parang 8,000. 8,000 sa 8 katao, pwede na rin, o kaya 3 kwarto yata yun no? 3 kwarto, fully air condition, ang ganda-ganda niya. Tapos, ang paligid, masigla, maayos yung pagkakagawa, at napakaganda. Yung huling punta namin doon, napakaganda. May mga wave pool sila, may mga slide silang magaganda, meron silang mga pang-conservative, yung simple lang. Pero ang pinakamaganda, bakit na-preserve? Ang tinatanong namin, bakit kaya napanatili ng may-ari nito ang Villa Alfredos na maganda sa paningin ng tao at sa paningin ng lahat? At ang sagot po ay iisa lang. Yan pong ating kaibigan, si Pastor Ike, yun din ang tanong, bakit daw maganda ang Villa Alfredos? Tinanong po niya yung dalawang tao doon. Sabi niya, meron po kasi kaming mga stay-in na landscaper. Yan. Sila po ang tagapagsaayos ng aming mga bulaklak at pag nakita silang may sira, stay-in ibig bayad sila all the time. Kaya naiayos nila ang Villa Alfredos na maayos na maayos. Sino sa inyo naniniwala, pag maayos yung nasa bahay, magiging maayos at malinis ang bahay? Pero pag burara ang nakatira sa bahay, alam mo na, doon pa lang sa tarangkahan, di ba? Alam mo na. Tama? Ang taong burara, kahit sa itsura, burara yan di ba? Sabi nga ng nanay ko, bahala sa buhay yan mga burara. Bahala sa buhay. Siya sa totoo lang, ang maayos at malinis na tao, makikita mo yan sa pangangatawan. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Hindi naman mahalaga yung yung mamahalin yung suot mo. Sabi nga ng nanay ko, anak, di baling mahirap lang tayo, basta malinis yung damit mo. Kaya ang nanay ko, pag naglalaba ako, gagawin niya, kukuhanin niya yan sa sampayan. Nagulat ako, iniisa-isa pa lang niya yung lalo yung kilikili. Di ba? May kilikili. Pag pinagpapawisan tayo, naninilaw, o kaya dito sa leeg, naninilaw. Gagawin ng nanay, kukuhanin niyo doon sa sinampay ko na Tapos, lalabahan niya uli, lalagyan niya ng tina, o kaya lalagyan niya ng chlorine, di ba? Talagang situate na pag natuyo yan ay masisyan ako, walang bahid ng mantsa, di ba? Sino sa inyo nakakapagsuot kayo ng mga mantsang damit dahil uniform nyo, di ba? Pero, ganun ng tao, ganun tayo. Pagka gusto natin na maayos yung ating suot, kailangan ay makitaan tayo ng abilidad, kakayahan na maglinis, di ba? Maging masino, at maging maayos sa ating tahanan. Okay, tingnan niyo yung chlorine, di ba? Parang marumi ba siya? Medyo marumi yan. Pero alam niyo ba kahapon, malinis ko yan? Okay? Kasi, nung nakarang araw, nilinis ko yan ni Kuya Tony. Talagang binasa niya yan. Ni Kuya Edwin yan. Inisa-isa nilang isisin yan. Yung mga marurumi na yan. Kaya sabi ko, dapat paglinggo, sabihan yung mga lalo kasi, di ba, maputik.
So kahapon, pinansin ko po yung mga nasa music. Nako, sino ka kung may dala ng buwang ng lupa na ito? Sa totoo lang, yan yung abilidad na pwede nating pag-aralan. Amen? Amen. Okay, may tinatawag tayong kulay ngayon, putim, di ba? Magkahalo ang puti at itim. Alam nyo yung puti? Magkahalo ang puti at itim. Eto, anong kulay ito? Ito, yung nagilid nito. Ito. Ha? Orange? Meron kayong blind color, ano? Ano to eh? Turkish ba yun? Tangerine? Eto, ano to? Yellow. Ay, ito. Ano yan? O, tanong, ito, anong kulay ito? Dirty. Yeah, dirty. So, yun, pag alam mo yung mga tao na walang pakialam, walang pakundangan sa kulay, ay, hindi siya masyadong pansin. Pero may kilala akong tao na nasa sobrang linis niya, sa sobrang metikuloso niya, talagang, diba, naglinis na yung katulong. Gagawin niya, susundan pa na yun. Tapos gagawin niya. Nako, balik. Yan, nililisin mo ulit yun. Ang TV, araw-araw nililinis. Tapos, di ba? Kasi nga, ganun sila ka metikuloso. Okay, so nabanggit ko yung mga bagay na yan kasi importante ito ngayon sa buhay natin. Amen? Maraming tao ang nagsasabi, pwede na yan. Kahit hindi masyadong pwede, di ba? Pwede na ba ang hindi masyadong pwede? Bakit nasira? Ayaw? Okay. Ito po ang aking katanungan at pag-uusapan. Ito po ang usap-usapan natin, pag-uusapan natin ngayon sa loob ng ating tahanan. Sa palagay mo, bakit kailangan natin ng Diyos sa loob ng ating tahanan? Sa palagay mo, bakit kailangan ng Diyos sa loob ng ating tahanan? Obviously, madaling malaman na ang Diyos ay nasa tahanan. Tama? Tama. Pero, siyempre, pag sa tahanan na yan nandiyan ang Diyos, siyempre, walang lasenggo dyan. Walang marumi dyan. Di ba? Pag ang Diyos ay nasa tahanan, walang gulo dyan, walang awayan dyan. Kasi ando doon ang Diyos sa tahanan. Tama? Obviously, madaling maintindihan na ang Diyos ay nasa tahanan. Kayo, kunyari, first time yung makita yung aking sasakyan. Ano ang good morning, Ate Hilda? Yan, nalayo pinanggagalingan. O nabalitsis pa galing yan. Nag-iisa ka yata. Yan. Okay. Obviously, paano malalaman na ang isang tahanan ay sa Diyos? Di ba? Minsan nakakalagay, pag ito ay isang religious people, malalaman mo, may nakalagay na mga kung ano, garden, di ba? Sa garden, tapos may altar. Malalaman mo na kung sino yung nakatira doon. Di ba? Pag ito ay isang INC, di ba? Alam na kagad natin yung INC. Sa gate pa lang, nakalagay ang yun, 3 colors. Yan. Pag ito ay anak ng Diyos, Christian, paano malalaman? Nag-aaway, nag-ahabulan, nagsisinghalan. Ano pa? How can we determine that in that house is the son or children of God? Yan. Supposedly, dapat... Okay, tingin kayo sa akin. Mahalaga to. Okay. Isang araw ay may binisita ang tahanan. At ang tahanan ito ay naging tahanan ko sa loob ng mahabang tahanan. Siguro kung hindi ako nagkakamali, 3 or 4 years, naging tahanan ko yung lugar na yun. Pero nung bisitahin ko yun, ay hindi siya kaaya-ayang tirhan. Una, walang pinto. Pangalawa, wala naman siyang kusina. Basta, pagpasok mo, kwarto ka agad. Pero alam nyo, nung simula nung dumating ako doon, ay ang una kong inayos, ay tinanggal ko yung mga pangit na mga larawan. Maraming naka-poster na nakalagay na hindi kaaya-aya. Di ba? Sino dito maraming poster sa bahay? Mga nakahubad. Di ba? Yung, ano tawag dito, yung calendar ng
mga alak, di ba? O yung White Castle, di ba? Yung, pero hindi naman White Castle ang pinopromote nun, yung kanyang dibdib. Tapos, di ba? Sino dito may mga larawan pa sa bahay ng mga ganyan? So, yung tahanan na yun, yun ang dinatnang ko. Ang ginawa ko po ay unti-unti ko pong inalis yung mga picture na yun, yung mga kalendaryong luma, na mga picture ng mga nakahubad na babae, at nilinis ko po yung silid na yun. At nagbago ako ng pintura, nilagyan ko siya ng pintura, kahit paano, pa isa-isa, sa isang panig na ganito, sa isang linggo dito naman, nilagyan ko ng mga bagong mga memory verse, yung mga, naglagay po ako ng mga verses ng Bible, nilagay ko doon sa aming mga bintana. Hanggang sa napaganda ko, actually wala naman kaming kagamitan, plain lang na ganyan. Actually, pagkagabi, sama-sama ho kaming natutulog doon sa ganyan. Maliit lang yung bahay eh. Ganito lang siguro kalapan. Meron kaming papag na maliit, kasya dalawa lang. Pero alam nyo, doon ho kami nagsimula nung panahon na yun, binata pa ho ako. Actually, nung dinadalo ako ng mga kapatid ko galing sa Boracay noon, doon ako dinatnan ng mga kapatid ko. At umalis ako sa church, nawalan ako pang upa, kinaibigan ko yung may-ari, yung naging kumpare ko po. Pero milyonaryo na ho siya ngayon, si Brother Edwin. Yung bahay niya sa likod, doon sa may release ng tren, inayos ko po yun, naging tahanan ko sa loob ng 3 hanggang 4 na taon bago ko mapangasawa si Ate Amy. At doon kami nagsimula, mga barkada ko doon sa release. Pero mga mayayam nagsiyaman yun, si Ambo, yumaman yun. Napunta ng Israel yun eh. Si Dave, yung pa rin, manggagancho pa. sorry. Si Dave kasi tsaka si Bong, mga buy and sell eh. Yan yung mga kaibigan. Kasama kong natutulog. Si Edwin, doon lang natutulog sa tabi namin. Pero nag-aaral na si Edwin ng engineering doon. Pero ngayon, mga milyonaryo ang mga tao na to. Ano po ang gusto kong puntuhin? Madumi man yung lugar, pero pag ikaw ay alam mo, anak ka ng Diyos, hindi ka mapakali na hindi mo ayusin ang isang lugar. Amen? Amen? Hindi ka papayag na ang isang tahanan o isang lugar na kinalalagyan mo ay bababuyin ng mga sitwasyon at ng mga nakalagay kung ano-ano. Sapagkat kung ano yung nakalagay, yun ang nagpapakita na kung sino ka. Siguro bastos yung mga nakatira dito. Kasi di ba mayroong ganyan? Merong hardware dyan sa Kalumpit na ang nakalagay sa kanilang, lalo sa kanyang wood section. Alam ni Alan, yung boss niya, puro mga babae na nakalendaryo yun. Ako, talagang makikita mo, pagpasok mo doon, puro kalendaryo ng mga nakahubad. So, para maging malinis, tandaan niyo yung mata natin, yan po ang pintuan ng ating katawan. Kaya dapat, kung malinis po ang ating kaisipan, linisin natin yung ating kapaligiran. Pag maganda ho ang ating kapaligiran, maganda rin yung ating kaisipan. Amen? Okay, balikan natin yung tanong natin, bakit kailangan ng Diyos sa ating tahanan? Do I need God? Do I need God? Okay. Okay, why we need God? Sasagutin po natin ito. Una, lalo na yung ginagawa po natin ngayon, na simbahay. Palagay nyo, Christian na po ako, bakit kailangan ko pa ba ang Diyos? Yes, I need God. I need God. Number 1, upang ito ay maproteksyonan ng Panginoon. Kaya yung mga simbahay na ginagawa natin, kaya yung tahanan natin, maging extension, ganito yan, kaya pagpipili kayo ng leader, o tayo, magpipili tayo ng isang leader o politician, ang kanyang kahusayan, malalaman mo, hindi dahil sa kanyang sinasabi. Amen? Lahat yan ipapangako. Kita mo nung nakarang linggo si Alan Andan, nandito yung ating bukal. Magiging congressman siya, supposedly, at lalabanan niya sila. Pero ang gaganda ng kanyang mga pangako, ang kanyang mga sinasabi. Pero sabi niya, hindi ako nakangako. Pero pipilitin ito yung gagawin ko. Paano daw natin malalaman? Sabi ko nga, dapat ang isang leader, good leader, sabi nga ni John Maxwell, is a good follower. Amen? Ang unang napapaganda ng isang taong matino, yung kanyang paligid. Yung kanyang buhay. Yung kanyang pag-aaral. Di ba? Pinapaganda mo ito para siyang arts na pwede mo siyang pagandahin at papangitin. Gigets nyo? Alam niyo yung kwento ng
ng isang sisiw tsaka nung isang bata? Sabi ng bata, isang bata, 7 years old, sabi niya, Lolo, hulaan nyo. Meron akong hawak na kiti sa likod. Guess what, Lolo? Patay o buhay? Sabi ng matanda, lokong bata ito, nahirapan ako sumagot. Pag sinabi kong patay, bubuhayin yan. Pag sinabi ko namang buhay, pwede niyang patayin, di ba? Pipigain lang, hawak niya eh. Matalino yung bata na ito, manang-mana sa lolo niya. Sabi niya, alam ko na. Apo, ang buhay ng kiti na nasa kamay mo ay nakasalalay sa kamay mo, nasa sayo. Kung bubuhayin mo o papatayin. At nangiti ang bata, sabi niya, ang galing na lolo ko. Tama po ba? Yung sagot ni lolo? Oh, alam mo ba yung buhay natin nakasalalay sa kamay mo at ng Diyos? Di ba? Pero ikaw ang gagawa, ikaw ang, no, parang ganito. Kaya nga sabi ko, pag boboto ka ng tao, dapat yung tao na nagsimulang maganda, napaganda niyo yung kanyang sarili, nagtapos siya sa pag-aaral, tapos nagsikap, yung mga galing sa hirap, nagsumikap, yumaman. Ibig sabihin, kaya niyang gawin din sa bayan. Di ba? Kaya nagsisimula siya sa kanyang pamilya, pinatino niya yung mga anak niya. Pag yung politiko na hindi matino ang anak, huwag nung iboboto, hindi rin matino yan sa bayan. Gets? Kuha niyo? Amen. Kahit sa pastor, pag hindi matino, parang ganun lang yan eh. Huwag nung paniwalaan yung pastor na hindi matino hindi niya nga napaganda yung bahay niya eh. Mahirap lamang ka. Oo nga, lahat naman mahirap. Lahat po ba itong dumating sa mundo? Pero, sabi nga, kasalanan, hindi mo raw kasalanan ipinanganak na mahirap. Ano ang kasalanan? Pag mamatay ka na mahirap. Ang ibig sabihin doon, wala kang ginawa, wala kang product, no development at all. Walang progress. Okay, kaya binibigyan ko yung idea pati sa bayan ng Hagunoy. Amen? Okay, so dapat pinapalago mo yung sarili mo, pinapalago mo yung paligid, yung mga taong nakapaligid sa'yo. Pinapalago mo yung mga division sa bahay mo, di ba? Ay, kita mo yung mga matitinong tao, walang bisyo. Kung kailan, sino pa yung mga walang bisyo, yun yung mga may kakayanang magbisyo. Maayos. Oh, pero yung mga walang isang kahit isang tukala, yung walang pato hanggang uminom, hanggang umaga. Pag nanigarilyo, parang dragon, wow! Pare! Tapos pagka may sakit sa baga, ihihingi lahat ng dadaan. Lahat ng tao. Pag patay na, lalong piperwisyohin lahat ng dadaan, di ba? Sinayang mo buhay mo sa isang, di ba? Walang kwentang bisyo yan na nagpakahirap, pinahirapan mo yung sarili mo isang araw, dadamay mo yung mga tao. Sa kalokohan mo, tinan mo yung kalokohan mo, dinamay mo yung tao. Nagkasakit ka, sino madadamay? Yung nanay mo, yung tatay mo, magpapakahirap. Di ba? Tapos makikita mo sa Facebook, pakitulungan nyo naman kami. Walang-wala ho talaga kami. Kailangan po i-dialysis. Believe me, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kahit dito sa church, may nangyaring ganyan. At yung iba, nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Amen? Oh, tingnan mo, bakit sila may sakit? Inabuso nila sarili nila. Amen? So, ganito. Why I need God? Kaya pagka ganyan, akala nila hindi ko kailangan ng Diyos. Akala nila hindi, pag sila'y uminom, sila'y kumain, walang patumangga. Para bang walang Diyos. Parang ganyan. Bibilisan ko lang Sabihin mo nga, may Diyos. May Diyos. Isa pa, may tunay na Diyos. So, ang dahilan kung bakit kailangan may mga gawain tayo simbahay, number 1, upang maproteksyonan yung ating tahanan. 127 ng Psalms o awit. Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay nawawala ng kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang nagsasanggalang, walang saysay ang nakatayong mga bantay. Okay? Kaya kong mag-asawa, kaya kong magpamilya, pero sabi ng Bible, pag hindi pala ang Diyos ang nagtayo nito, mawawala ng kabuluhan. Bakit? Yung itinayo mo kasi hindi ka founded sa Diyos.
Bakit? Ang totoong may akda ng family code, Diyos. Tama? Believe me, nasa Bible yan. Sino ang may auto ng kasalan ng isang pamilya? Diyos. Kaya pag may problema ang tahanan, dapat sa Diyos pumupunta. Hindi sa alak, hindi sa ibang babae, at hindi sa ibang lalaki. Nagka-problema, pumunta sa barkada. Ayun, pinayuhan ng kung ano-ano. Kaya lalong nasira. Amen? Amen? Okay, saan pupunta? O, di ba, pag nasira ang cellphone, saan pupunta? Sa technician, sa paggawaan. Di ba? Tama. O, pag nasira ang motor, sa shop ng mga doon kila Ate Babes. O, pag nasira ang tao, pag nasira, saan pupunta? Sino dito may sira? Tapos, namali ng puntahan na masisira. Dapat sa Diyos pupunta. Kasi ang may gawa sa tao, Diyos. Amen? At ang tahanang itinatag o tinatayo, dapat balikan natin ng Diyos kasi siya yung author ng tahanan. Amen? Amen? Okay, nagpapasalamat ako. Sabi ko nga, na may tatay ako, may nanay ako, pero kahit sila'y Christian, kahit sila'y believer, pero pag maliban na ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, sabi nga, ang ginawa ng nagtayo ay walang kabuluhan. Amen. Sabi mo nga, walang kabuluhan. Kaya yung nag-asawa lang, nagsama lang sila, tapos hindi pa hiningi yung basbas ng Panginoon, hindi ito kayang proteksyonan. Alam niyo po ba kung ano-ano mga atake ng demonyo ngayon sa panahon natin sa family, ha? Family. Families. Okay. Ang atake daw ng diablo sa panahon natin ay sa mga pamilya. O hindi, tama? May kausap po ba ako? Ang pamilya ngayon ay isa sa mga dakilang threatening o kaya ay banta ng pamilya ay yung diablo na kaaway ay nagmamadali, nagkukumahog, at gumagawa ng lahat ng paraan. Kaya nga ang sabi natin noong nakaraan, malapit nang dumating ang Panginoon, nagwawala na si Satanas, naghahanap ng damay. Okay. Anong ginawa niya? Sinisira niya ang pamilya. John 10:10, kaya nagpunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw. Ano ang purpose niya? Magnakaw. Sabi mo nga, magnakaw, pumatay, at mangwasak. Subalit na parito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap, at kasiyasya. Ano yung sabi ng Bible? Pumatay at manira. Yan. Kaya pag may naninira sa kapitbahay mo, si Satanas yun. Amen? Nilulukuban ng tao na yun ni Satanas. Pagka may nanakawan, alam niyo yung mga ninanakaw ni Satanas, hindi lang naman pera, hindi lang naman gamit. Minsan ang ninanakaw sa atin ng diablo, yung magandang relasyon. Di ba? Magandang samahan. Inggit siya pag close kayong mag-asawa, di ba? Kapag wala kayong bangayan, parang inggit si Satanas. Sabi niya, ganda-ganda na samahan ito. Sirain ko nga. Ayan. Di ba? Kung minsan-minsan, ano lang, napakalit na bagay nagkakaroon ng selusan. Amen. Pero sabi niya, ang mission ni Jesus ay, sabi niya, naparito ako upang bigyan ang tupa ay magkaroon ng buhay. Ano daw ang klaseng buhay? O anong klaseng buhay? Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, dapat sagana. Ano pa? Isang masaganang buhay at ganap. Sabi mo nga, ganap. Notice how Satan is destroying the family. Alam niyo po paano nakakapasok, nakakapenetrate si Satanas? Because of unfaithfulness. Very, very popular. Sa mga mag-asawa, yung pagtataksil, di ba? Nauuwi sa kataksilan. Kaya ngayon, pinasok na ngayon yung divorce. Di ba dati annulment lang. Pero pag divorce na, hindi na siya mahahabol. Ngayon, dito sa Pilipinas, hindi pa legal, pinapasok pa lang. Yung separation, di ba? Yung maghiwalay. Alam niyo yung mga separation, yung paghiwalay, isa sa mga grounds dyan, yung mga walang kakayahan, di nagtatrabaho yung lalaki, o yung, di ba? O kaya ay nag-away, sinaktan, yan. Yun. Yung mga
problema natin na inatake tayo ng kaaway, the wives not showing respect to their husband, isa sa mga dahilan kung bakit makikita natin na inaatake ang pamilya. Yung mga asawang babae, hindi makapagpapakita ng kanilang pagmamahal at pagpapasakop sa kanilang asawang lalaki. Wala kayo yan dito sa church? Yung mga babae dito sa church sa LFCI, marunong mag-submit sa mga lalaki? Oh, may nakita ako dyan eh. Napakatapang. Pag pinadilata ng asawa eh. Oh, yuko. Ako eka ang tigre pastor sa bahay. Pero yung asawa ko, yun ang may-ari. Di ba? Diyan nakakapasok, nagkakagulo ang isang tahanan pag babae ang nasusunod. Narinig niyo mga babae? Walang nakarinig ah. Bugol. Bugol. Eh, narinig po ba kayo? Kaya mga lalaki, dahil hindi nila ma-express yung kanilang leadership, hahanap ng babaeng makikinig. Kasi pag sa bahay nila, pag uwi, puro talak, panlabas pa lang, talak na ng talak. Di ba? Eh, doon sa ibang babae, puro lambing, puro lambing. Kaya yung lalaki nagkakaroon ng grounds, ng dahilan, para makahanap ng iba. Amen? Love na, ha? So, mga babae, paraan ng demonyo yan na ang lalaki ay magkakaroon ng unfaithfulness. Amen? Kaya walang magsisikreto sa babae. At sa lalaki din, dapat. Yung infidelity na tinatawag, yung pagtataksil. Kataksilan yan. Pag iba, may iba kang babae, may iba kang pangalan, tinatago, dalawa yung SIM mo, di ba? Okay. Ako, dalawa SIM ko dahil dalawa cellphone ko. Pero lahat yan nagkalat sa bahay. At kayang buksan kahit sino. Sino dito may password yung mga cellphone nyo? Nako ha. O, ingatan nyo na yung cellphone na may password ay alam ng asawa. Pero itong mas mahirap. Yung anak, kaya bang ipakita yung kanyang cellphone at laman ng cellphone niya sa nanay tatay niya? Oh. Alam niyo po yung huling biktima ng isang harassment, isang 14 years old na bata ay nakipag-eyeball sa isang matandang mama sa isang playground sa Amerika. At saktong tatangayin na siya, kikidnapin na siya. Buti na lang, na-trace up nung magulang. Naku, wala yung anak ko. Nandito lang kami na yun. Tapos tumawag siya ng 911, tumawag siya ng police. Hanggang sa, yun nga, pinuntahan yung part na kung saan mag-meet up nung kanyang, yung pala, yung kanyang cellphone parang naka-parallel doon sa isang cellphone. Kaya yung chat sa messenger ay nakita ka agad ng ina. At to make the long story short, nasalba yung bata na ito. 14 years old. Raping siya nung matanda na lolo na niya. Kasi nga, very conscious sila eh. May kausap pa ba si Pastor? Yeah. So, yun. Same-sex marriage na ho ngayon. Legalized na. Dami na nakikita sa Facebook, ano? Di ba? Nakita na natin. Ang nagkakasal, Christian pa. So, children being born out of wedlock. Yan. Maraming mga ipinapanganak ngayon. Ano ibig sabihin ng wedlock sa Tagalog? Ate John? Wedlock dyan. Labas sa kasal. Yun. Labas sa kasal. Ibig sabihin, nagsama na lang. Pastor, bakit dito sa... May nagtanong sa... Bawal ko ba sa atin yung nagsasama? Actually, pag dumating kayo dito, tapos ganyan yung sitwasyon nyo, tinutulungan natin na iayos. Kasi, para magkaroon ng basbas, biyaya na galing sa Panginoon, ang inyong pagsasama ay dapat binabasbasan ng Diyos, binabasbasan ng mga tao. Amen? Sino naniniwala doon? Ay, walang naniniwala doon. Kaya pag hindi kayo kasal, nagsama kayo, wala ho kayong basbas. You are under curse. Diba? Kaya tayo, dahil na nandyan na lang, i-bless na lang natin. Amen? At meron natin ng mga nakaraan kasi na hindi na ako magkakasal. Binagin ko ro yung ganyan. Sa mga nagsibuntis. Sa totoo lang, minsan, madalas kong sinasabi yan, ano? Para, tingin kayo mga kabataan,
para wag nang maulit na may magbubuntis uli. Okay? Na nagbuntis na lang, bigla-bigla. Ang problema sa nagbubuntis, pag nagsisi, hindi naman siya tulad ng lobo, di ba? Lolobo ngayon. Pag nagsisi ka, iimpis ba? Nagsisisi na po ako. Hindi. Mabubuo at magiging bata at paglabas. Sino pahihirapan? Sino pinagdusa? Si nanay, yan. Si tatay, at si kuya, at si bunso. Bakit? Pag-aalagain. Okay, dahil may mag-aalagang iba, ang gagawin ng anak na nanganak ng pinalagaan sa ina, mag-aanak pa uli. Tanggaan nyo sa bato. Hindi mag-aalaga eh. Now you know, Day. Miyak na si Day. Di ba lahat? Lahat eh, gano'n nangyari sa umpisa. Tama po ba ako, T. Josie? Oh, tama po ba? Mali si Pastor. O may malaking tama ko. Amen. Oh, si Pastor naman ito eh. Tandaan nyo to, dahil dyan sa mga ganyan, nauuso, pero hindi ho tama, mali ho sa tingin ng Panginoon. Amen ba? Pastor, bakit nangyari sa church? Kahigpit ni Pastor. Palagay nyo lang, mahigpit din yung magulang, bakit nangyari pa din? Ha? O, si Ate Divine, meron din eh. Sino nagtaas ng kamay? Si Nanay Rosie ba? Magpapakasal ka na po? Ha? Sino ba nagtaas ng kamay na nakita ko? Naghihintay ng afam. Okay. So, dahil dyan ay naapektuhan. So, sino sa inyo, kaya nyo proteksyonan yung family nyo? Kaya nyo? Pero sa totoo lang, mahigpit tayo, di ba? Ako mahigpit eh. Dito sa church, mahigpit po ako, di ba? Pero bakit nakakalusot? Ilan yung nagbuntis dito? Nanay Rosie, tatawa-tawa kayo, ha? Okay, wala nang magbubuntis, ha, na dalaga. Amen. Oh, sa totoo lang po, ako kahit na mahigpit na ganyan, nakakalusot eh. At alam ko, nasasaktan ko kayo. Pero pag nasasaktan ka pa, ibig sabihin, ay tinatamaan ka at posibilidad maisip mo, ma-realize mo na pwedeng ayusin at baguhin. Amen? Amen? Kasi mali po yun. Ano po ang tama? Yan. So, hindi ko kayang proteksyonan. Ang ibig sabihin nun, hindi ko kayang proteksyonan yung aking family church. Hindi ko kaya. Ibinibigay ko sa Panginoon. Kasi sabihin ko man, anak, huwag kang umuwi ng gabi. Ay, ginawa, gabi-gabi. Hindi na umuwi ng gabi, kundi gabi-gabi. O kaya ay madaling araw. Hindi na ikagabi dati, madaling araw na. Hindi ko kayang protection, tigas ulo eh. Tama? Tinso mo ka mo, huwag kang magbibisyo, anak. Sa barkada niya, pag nandoon niya, magbibisyo yan. Hindi ko kayang proteksyonan yung pamilya ko. Tama? Tama? Ito nakakalungkot dito sa church. Sa halip na papuntahin sa conference, sa gawain, sa cell group, ang mga kabataan, mga anak nila, paglilinisin na lang sa bahay o kaya ipapuntahin sa SM ang bilis o kaya sa Robinson. Sige anak, punta ka sa Robinson. Huwag ka lang magpunta sa cell group. Meron tayong kaibigan na nakasama nung nakarang araw. Ay ayaw niya yung anak niya, madala niya sa church kasi baka raw mangyari yung mga hindi magaganda. Kasi nagkaroon siya ng phobia sa mga nauna. Magtakin mo yung ganyang kaisipan, ano? Amen. Sino dito, pinapaatin niyo yung mga anak niyo sa gawain? Amen? Amen. Wala namang nadisgrasya doon sa mga pinatin natin, ano, mga bata. Inatid ko talaga yun eh. Pero may nakalusot nung hinahanap eh. Ano nangyari? Sabi ko, inatid ko ako sa guro yan. Hinahanap ng tatay nung asawa ni Donna, yung anak niya, si Hannah. Sabi ko, inatid ko ako kila Darlene yun na. Kasama ko pa si Kyle. Sabi ako, alam niyo ba yung sakay ko noon? 16. Mantakin mo, nagkasa dyan sa sakay ko, 16. Gusto ko ihatid mula sa Kalumpit, sa Barcos, hanggang Malolos, hanggang Paupo. 16 yung sakay ko, doon si Julie. Di ba? So, pero alam nyo, hindi ko naman kaya proteksyonan kahit yung 16 na lang sa akin. Bakit? May nakalusot eh. Saan ba nagpunta si Hannah? Nag-Big Bro! Nalaman na lang na hinahanap ng daddy niya.
nagpunta doon sa car wash nila doon eh. Wala doon si Hana. Yung pala nag-aya itong si Hasmin na mag-big bro pala sa ni Hana. Oh, sino ba si Big Bro? Kilala niyo si Big Bro? Big Bro. Bro. Big Bro. Hindi alam? Coffee shop yun. Coffee shop. Okay. Yun, yung sinusutsyot. Yung ganyan. Okay? So, ito pa problema na ang hinaharap natin sa pamilya ngayon. Kadalasan, yung bang hindi pagpapakita ng respeto. Banta ito sa ating tahanan. Sa mundo ganyan eh. Sa Amerika, ang tawag sa anak, doon sa tatay niya, ba, ako pangalan ko Mon. Hey Raymond, gano'n nila ako ng anak ko. Yan ang uso sa Amerika eh. Kasi hindi sila magagalit. Magagalit na sila pag tinawag akong Piolo. Eh, hindi naman ako si Piolo. Ba't tatawagin mo ako si Piolo? Ganun, kalibral ang mga kaisipan. At nakukuha ng mga Asian yan. Di ba? O katulad na ngayon, usong-uso yung mga tikulay na buhok. Di ba? Usong-uso ngayon yung mga hip-hop. Yung mga, ano tawag doon? Yung mga pinapanood nyo? Yung mga Korean. K-pop. Yan. Tapos nag-i-influence sa mga kabataan natin. Na ano? KP. Blackpink. Blackpink. Ang daming na-influence dito sa church. Itong tagapagpaawit natin. Yung dalawa pa. May nanunood ng concert. Tig 1,000 ticket. Yan. Yeah. So, bakit? Children sometimes not respecting their parents. Ano? Yung mga nakakapasok sa atin, hindi natin kaya proteksyonan yung ating mga anak. Pero si Lord, kaya niyang proteksyonan. Ang media, napakalakas po yan para sa atin mag-influensya. Tama? Bakit yung mga taong bigo, malungkot, nag-iisa, mas gustong-gusto nilang pinapakinggan yung mga nakakalungkot at nakakaiyak na mga kanta. Mga bigo. Tapos magmumukbok, magmumuni-muni. Yan. Alam niyo po, maraming kanta ngayon na nag-i-encourage sa mga anak na para mag-practice ng kasalanan. Alam niyo ba yun? O tingnan mo, ano yung binlock na ano ngayon sa yung palabas ni Paulo Contis ba yan? There's Satan. Oh. Nilalagay nila, kinokondisyon nila ang mga tao. Okay lang si Satanas, cool si Satanas. Anong cool? Cool-coolin mo na. So, yung mga children ngayon na nakakita sa video, sa media, na mga ini-encourage how to practice sin. Di ba? Yung paano gumawa ng kasalanan. Yung mga pananamit natin, minsan hindi naman bagay sa atin, pinipilit natin. Di ba? Yung mga pek-pek short na yan, laki ba? Hindi naman sa'yo bagay, laki-laki ng hita mo. Di ba? Sakto lang. Di ba? Sakto lang. Yung mga computer games na addictive, hindi ko kayang proteksyonan yung anak ko ron. Kasi pinagbawalan ko siya sa bahay, ang ginawa, nagpunta sa computer siya. Isang araw, umiyak. Oh, ba't ka umiyak? Pinatukan na ikaw mo doon sa computer. Anong oras ka pinatukan? Alas 8. Ba't na ikaw umuwi? Alas 11 na. Tinapos ko muna yung games ko eh. Ang tamo nga, gumusumod si Joy doon sa kay Lola na eh. Tagal na palang tapos eh. Tinapos mo na yung games bago umiyak. Nakamuwi. Sino dito? Ayaw mag-alaga ng anak, bibigyan na lang, susupalpalan ng cellphone ng anak. Di ba? Hindi natin alam na napapasokan ng ating pamilya, ng ating tahanan, ng kung ano ng mga espiritu at pag-uugali na nagiging addictive. Yung mga pornography, yan, napapanood. Nagsisimula yan sa mga napapanood. Palagay ko, sa palagay nyo, kailangan natin ng Diyos sa tahanan? Bakit hindi ko kayang proteksyonan ng aking tahanan? Pero ang Diyos kaya ito, amen? Kailangan marinig nila ang gospel. Kailangan magbasa ng salita ng Diyos. Yan ang mga labanang espiritual. Kaya kong ipagtanggol yung anak ko sa suntukan, o kaya sa tagaan, o kaya sa barilan. Pero hindi ko kaya siyang pigilan pag nagbisyo na siya. Hindi ko kayang pigilan pag ang anak ay umuwi ng hating gabi. At suwayin ang lahat ng kagustuhan ko. Kaya kailangan ko ng Diyos sa loob ng aking tahanan. Palagay mo, kailangan mo rin sa loob ng tahanan mo si Lord? Kaya tayo may simbahay. Amen? Sabihin mo nga, buti na lang may simbahay.
Okay. Pangalawa, bakit kailangan natin ng simbahay? Upang ito ay pagalingin. Ano yung una kanina? Para ito ay maproteksyonan. Sino ang magpuprotect? Si Lord. Paano mapaproteksyonan? Pag nandoon ang simbahay, makakarinig sila ng mga aral. Di ba? Sabi ni Onyx nung nakaraang kabago-bago namin nagsisimula simbahay, how I wish na itong gawain ito'y napunta sa bahay. Sabi niya, dahil dito ako lumaki, dito ako nagkaisip, dito kami nagsimula, ganito ako noon. At ito, nagpapanumbalik ako sa simbahay. Amen? Di mo, mula sa Kalumpit, pupunta kami dyan. Naabot na kami ng alas 10, alas 11, minsan pag umuulan pa. Pero kailangan madala ang salita ng Diyos sa bahay. Kasi hindi natin kayang proteksyonan ng bahay. Pero si Lord, kapag naandyan yung gawain, magkakaroon ng pagbabago ang tao. Pag narinig yung gospel, magkakaroon ng pagbabagong buhay. Pero yung tumalikod, lumayo, umalis sa gawain, at ayaw marinig ang gawain, anong klaseng pagbabago ang motivation mo? Anong klaseng pagbabago? Di wala kang ang marinig eh. Sino dito allergy sa gawain? Pag nakita na yung gawain, aalis na. Isang araw, kaya hindi ka magtataka, ang buhay niyan sira. Amen? Masisira talaga. Kasi hindi ka na proteksyonan. Ako, resulta ako ng mga panalangin. Pinoteksyonan lang ako ng Panginoon. Pangalawa, upang ito ay pagalingin. Di ba? Okay. Sa Marcos chapter 1, verse 29 to 34, basahin natin. Sabay-sabay na 1, 2, 3, go. Mula sa sinagoga, si Jesus kasama sila Santiago, Juan, ay nagtuloy agad sa bahay ni Simon at Andres. Diretso. Kaya nilapitan ni Jesus ang babae. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Nilapitan ni Jesus ang babae at ibinangon. Doon din gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Ano ang kwento? Yung dinatnang bahay ni Jesus ay may sakit. Anong dinatnan niyang klaseng bahay? May sakit. Tanong, gagaling ba yun kung hindi siya napuntahan ni Jesus? Hindi. Hindi. Sino nagpapagaling? Oh, kaya nga ang ating mga simbahay, mga gawain na sa bahay natin, yan po yung purpose. Sabi niya, verse 2, 30, noon di inabsan. Ito na naglingkod sa kanila. Okay, sa verse 32, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit. At ang mga inalihan ng demonyo, sabi niya, at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit. Sino nagpapagaling? Jesus. Ano man ang kanilang karamdaman? Sabi niya, lahat, name it. Cancer, arthritis, lahat. Sabi niya, pinagaling niya ang maraming may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman at nagpalayas ng demonyo. Naniniwala ko ba kayo? Ang purpose ng ating mga simbahay sa mga lugar-lugar natin, sa mga bahay-bahay may gawain, ay upang pagalingin ang mga tahanan natin. Amen? Ako ang tahanan ko, hindi perfecto, hindi ko kaya siyang proteksyonan. Maaring may sakit, pero pag nandiyan ang Panginoon, kayang pagalingin ng Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Pinasan niya ang bigat. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Pinasan niya. Uy, pakiulit, ano daw? Kayo'y pinagaling niya sa pamamagitan ng kanyang sugat o latay. Sabihin mo nga, ako'y pinagaling. Ako'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang sugat. Ano ang nagpapagaling? Yung sugat, yung latay ng Panginoon. Kaya yung tahanan na walang Panginoon na nahahayag, walang Panginoon sa bahay na yan, nandoon si Satanas. Anong mission ni Satanas? Ano yung mission niya? To kill, to steal, and to destroy. Wasakin, manira, at pumatay. Yan ang trabaho. Obviously, pag ang Diyos ay nasa tahanan, ang tahanan ito ay masagana. Yun ang dinasa natin kanina. At ang buhay na ganap ay nandoon sa tahanan na yun. The fact na ang buhay mo'y sira, kailangan mo ng Diyos. Bakit? Ilang beses ka na nag-asawa?
you cannot find out or finding out satisfied life unless Jesus revealed to you. Paano tayo masasatisfy? Si Jesus lang. Kaya yung babaeng nag-asawa ng 5 beses, na na-encounter ni Jesus sa well, doon sa balon, alam niyo kung bakit? Nagulat siya na, nahulaan siya ni Jesus. Sabi niya, ang kinakasama mo ngayon ay pang-5 na, at hindi mo rin siya asawa. Ha? Kilala niya ako. At totoo yun. Pag ang tahanan na puno ng kasalanan, wala dyan ang Panginoon. Ang tahanan na puspos ng ang practice ay puro kasalanan, wala dyan ang Panginoon. Binanggit ko na kanina, pag malinis ang bahay, mayroong tagalinis. Amen? Malinis yung resort kasi may tagalinis, may nag-aayos, may nagme-maintenance. Pag nasira yung garden, lilinisin niya, wawalsin agad. Wow! How I wish na ganyan sa bahay namin, ano yung bahay namin. Pagtalikod ko nga, madumi yung aking pinaglutuan, pagtalikod ko may susunod na kaagad, may magsisinop na kaagad, may magsasamsam na kaagad ng pinagkainan, di ba? Sino sa inyo dito sanay kayo kumain sa Jollibee? Yung alam niyo yung klase ng kain sa Jollibee, pagkakain mo, tayo na lang at uwi na. Kasi may taga-linis, may taga-samsam, at may taga-punas doon sa loob ng Jollibee. How I wish. Kaya maganda ang Jollibee, di ba? Kahit na ilang beses tayo kumain. Pero ang tahanan na walang taga-linis, walang taga-pagpagaling, walang taga-pag-ayos, madumi, at ito ay pinupuno ng demonyo. Saan nakatira ang langaw? Sa mga bulok na mga basura. Saan nakatira ang uod? Sa mga lugar na kung saan ay wala ang presensya ng Panginoon. Demonyo at langaw, yan ang mga larawan sa buhay natin. Kaya nasisira ang buhay natin. Walang Diyos na namamayani sa ating buhay. At later on, magulat ka na, pinatay ito. Yun ang purpose. Hindi ka lang pagnakawan. Kasi pag ninakawan ka ng saya, ano mangyayari sa'yo? Pag nanakawan ka ng saya, ano mangyayari sa'yo? Mapupuno ka ng lungkot, dusa at pasakit. And later on, unti-unti ka niyang pinapatay. Naalala niyo yung kwento ko? Yung isang mga ngaral sa Argentina. Wow! 10 years na siyang may cancer. Nakapila siya sa pilahan ng mga nagpapagalingin. Pero hindi siya gumagaling sa first night. Sa second night, hindi rin. Pero doon sa pang-5 gabi at huling gabi, dinalikan siya uli ng pastor. At habang sabi ng mga asset, Pastor, ito po yung nagpa-pray ng unang gabi. May sakit pa rin, may cancer pa rin. Sabi niya, walang nangyari. Sabi niya, anong problema kaya nito? Nung kinakausap niya kaya nagpipray siya, nagsalita ang Panginoon, anak, biktima siya ng sama ng loob. Sabi ni Pastor, sabi niya, masama po ba loob niyo? Nag-iiyak na ho yung babae. Alam niyo po, naging sakit ng babae, breast cancer. At mamamatay na siya. At nung kinakausap siya ng pastor na ganyan, kasi ang asawa ko, hiniwalayan ako, iniwag kami, napakahirap ng buhay namin dahil 5 yung anak ko, ginapak ko sila sa hirap, kaya ako nagkaganito. Punong-puno ng galit. Ano ang nangyayari kapag ang tao ay may galit? Para itong pabango sa mga demonyo. Papasok ang demonyo at mga sakit. Kaya naapektuhan ng body, yung katawan. Dahil dyan, mabango tayo sa demonyo kapag tayo po ay may kaguluhan kasi wala sa atin ang Panginoon. Pero ang tahanan na may Panginoon, nababanggit at naipapangaral ang Panginoon, nagbabasa ng salita ng Panginoon, nagbababad sa pananalangin, walang demonyong maaaring makauga. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen and amen! Si Pastor po, hindi ako accepted. Nung nakaraang linggo, tinamaan po ako ng mabigat na sakit. Akala ko uwian na. Kasi nag-bleed ako, nagdumumi ako ng kulay dugo. 2 linggo na akong nag-bleed. May linggong muntik pa akong matapa dito. Halos nawalan po ako ng dugo. Nalala ko yun. Pero alam nyo, ang doktor ayaw maniwala na wala kaming cancer. Bakit? Sa kakakain ko ng pinya, nagdumudugo na pala yung bituka ko. Ay, yung dugo na ubos. Yung hemoglobin ko bumagsak. Pero alam niyo po, nakailang balik-balik ako sa ospital. Hanggang ngayon, nag-treat pa ako ng mga gamot. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, kung uwian ang kuhanin mo na agad ako, ayaw ko magtagal. Pero kung ako po ay may mission pa, sabi ko, Lord, may utang kami doon sa church building. Walang magbabayad kung kukuhanin mo na ako. Yan ang deal ko kay Lord eh. Amen? Pero hindi accepted ang inyong lingkod. Hindi ako accepted. Nagkasakit din ako ng maluba. Pero nalagpasan ko yun. Sabi ng Bible, that even the righteous shall fall 7 times, he will rise again.
Ang taong matuwid daw, kahit 7 beses mabuhal, makakabangon siya uli. Ibig sabihin, ilang beses kang bumagsak, ilang beses kang nabagrap. Pero ang diablo ay nandyan para pabagsakin, sirain ka. Pero ang pangako ng Panginoon ay nasa iyo. Amen? Amen. Kaya nandito uli ang inyong likod. Palapakan natin ng Panginoon. Oops! Hindi pa tapos. Noong nagdaang araw, meron ako natuklasan 85,000 na bill. Bigla-bigla urada, ang due date ko ay September 10 na agad. September 1 lang yon nung nakaraang linggo. 8 ngayon, tama ngayon? Noong Sabado linggo, nalaman ko na yun, may bill ako ganyan. Paano na yan? Hindi ko natatanggap yung aking email, sarado, puno po yung aking email. So, meron pala akong bill na ganyan, yung pinasok na bill namin, na ina-apply ko ng tinatawag na balance conversion. Hindi siya na-approve ng unang tawag, na ikalawang tawag, na ikatlong tawag. Sumabay pa ngayon yung sasakyan ko. Yung sasakyan ko nababad sa tubig ulan, sa baha, na ang una ho nangyari niyan, nagbakat. Gumastos po ako ng 5,000. Nabakat eh. Umiinit lang yung makina, pero naubos na yung gasolina. Hindi tumatakbo ng maayos. Yung pala, dumikit. Alam niyo yung bakat, dumikit yung preno, yung disc, saka yung brake pad. Kaya hindi makatakbo ng maayos. Nung pinagawa ko, naka 5,000 ako. Kasunod po nun, ay nasira naman. May nasira pa. Ano kasunod mami nasira? May kasunod nun. Kung hindi ako nagkakamali, naka 8,000 din ako. Pero ang matindi itong huli, na tumatakbo kami ni Ate Emmy, papunta dito sa Hagonoy. Pagdating sa may San Marcos, makakasalubong ko yung isang FX sa katrak. Pambihira. Nabibreno akong ganyan. Lumusot. Lukus. Bomba ako ng punyang talagang lusot. Kinabahan po ako, hindi lang ako nagpapanata sa misis ko siya, nagbabasa siya ng notes. Pero sa totoo lang, nag-pray ho ako noon. Kasi matulid ho ako eh. At nagpasya ho ako nung ako ay, siyempre dapat stay alert and awake. Di ba? Pag nagdadrive ka. Walang preno. Walang preno. Walang handbrake, walang foot brake. Alam nyo gagawin lang pag kayo driver? Engine brake. Low gear. Papasok mo siya sa primera. Uugong yun. Uugong yung makina. At unti-unti siyang babagal. Alam niyo po, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Balik ako. May gawain tayo na rin. Anong gawain nun? Hindi may gawain kami pupuntahan. Dito, kung hindi meeting, whatever. Basta balik agad ako kalumpit. Pinagawa ko agad to doon sa aking mekaniko. Alam niyo po, nagawa naman eh. Pero nalate lang ako ng konti sa gawain. Kinabukasan, drive uli ako. Galing kami kila Onyx. Galing kami doon. Saka gusto kang makarating agad-agad sa bahay. Gusto kong overtake sa dump truck. Ang laki ng dump. Doon din sa crossing ng San Marcos. Ang bihira. Eto na naman, may dumadating na siyempre pag ganung oras, mga 10:30, nagmamadali ang mga sasakyan. Pag overtake kong ganyan, makakasalubong ko siya, alam kong hindi aabot. Tumigil ako at namerendo kasi masasapol ko yung dump truck. Lumusot ulit. So, dahan-dahan ako, Lord! Jesus name. Ang pinakamahirap pa naman sa sasakyan na walang preno. So, nag-steady kami, standby, dahan-dahan, pauwi. Nakauwi sa bahay ng engine brake lang. Kinabukasan, dinala ko ulit. Sabi ng mekaniko, Pastor, palitin na ho eh. Alin? Yung buong axle. Ha? Wala ho bang paraan para medyo mura-mura? Magkano? 35,000 po eh. Ha? Teka, kakagastos ko lang galing ospital. Magamot pa ako hanggang ngayon. Nagastusan ako noong nakarang linggo dahil bumaha. Diba? Ang dami ko naging gastos. Sunod-sunod yun. Tapos eto na naman, 35,000. Sabi ko, wala bang ibang paraan? Palitan lang natin yung... Sabi niya, Pastor, palit. Yung backplate nyo, yun ang kinakabitan ng wheel cap. Doon. Yung wheel cap, doon nakakabit sa backplate. Yan, yun yung naglalagay ng fluid. May sariling kwan yun eh. Yung wheel cap na yun, may sariling pump yun. Na yun ang tumutulak para magpreno. Pero sira na yung backplate. Kasi niya, kahit na hindi nyo isama yung axle, sabi niya, 18,000 ang pinakamaliit. Yun sa Kapalangan. So, hanap-hanap ako dito, Kalumpit, Malolos, Tabang, Claridel, Baliwag, tanong-tanong ako.
Pero wala ho. Pero nung naghanap na kami ng bandang, anong araw kami naghanap? Monday ng hapon, galing kami ho dito sa meeting ng mga pastor. Ay binigyan ako ng kausap ni Lord na binigay ni Lord. Alam niyo kung bakit? From 18,000, naging 5,000. Ayan. Palakpakan na natin ang Panginoon. Worried ako ha. Bakit? May babayaran kami 85,000 kung hindi ito mapapasok sa conversion. Pangalawa, pag napasok, nung tinatawagan namin yung bangko na yan, pagpapasok sa conversion, bayaran ko daw muna yung over limit namin na 27,000. So, ginawa namin ng paraan. Kahit bumabagyo, pumupunta kami sa Metrobank para lang makipag-transact. Pero ito maganda, kahapon, natapos yung aming mga pag-uusap. Nabayaran na namin yung 27,000 at in-honor na yung aming conversion, balance conversion. Na ibig sabihin, yung kinuha namin ni Chief ng field plans, na dalawang 38,000, pwede nang bayaran ng buwanan. Palakpakan ka natin ng Panginoon. Okay, tingin sa akin. Bakit? Yung problema, nandiyan naman eh. Liligid-ligid lang yan. Depende kung paano mo suhituhin, paano mo siya dalhin. Mahirap matulog. Pag nagising ka, 85,000. Di ba? Pag nagising kayo, sasakyan ko sira. Di ba nung nakarang linggo, hindi yung sasakyan ko, dala ko sasakyan ni Bo. Yan ang katotohanan. Ang problema nandiyan lang. Pero wag mo idadamay si Lord sa mga ginagawa mo sa Kanya. Amen? Yeah. Hindi na apektuhan ng simbahay. Wala kayo narinig sa akin na cancel. Kayo ang nagpapakancel, hindi po ako. Gets nyo? Amen? Amen? Walang naapektuhan. Lahat, tuloy yung devotion ko, tuloy yung gawain. Kasi alam ko, yung basic life, yun pa rin yung basic life ko kahit may problema ako. At gusto ko lang ipakita kay Satanas, kahit anong uga ang gawin mo sa akin, mananatili akong tumatawag sa Diyos ko na nagligtas sa akin mula noon hanggang ngayon. Amen? Mula sa kamatayan hanggang sa buhay. Yan yung Diyos ko. Amen? Kaya kunting uga lang, huwag kayong mapapauga. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapauga. Di ba? O kaya ako hindi mahihiyang lumapit sa Panginoon. Naglilingkod ako sa Panginoon. Dito tayo magtatapos. Ang panghuli. Yan, ang panghuli. Ano yung una? Upang, bakit may simbahay tayo para? Proteksyonan ang ating tahanan. Pangalawa, para pagalingin yung ating tahanan. Ang pangatlo, yan. Upang ito ay pagpalain. Yung ating tahanan ay mapagpala o pagpalain ng Panginoon. Amen? Amen? Okay. So, ang tahanan na nasa Diyos, hawak ng Diyos. Sino ang author ng marriage life, ng buhay pamilya? Si Lord. Siya ang mag-aayos niyan. Kung may problema tayo, huwag kang lalayo sa Diyos. Sabi niya, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin niyo ang aking pamatok, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ano yung ibibigay ni Lord? Ano ang kondisyon? Pasanin mo muna yung pamatok ng Panginoon. Amen? Meron tayong dalahin. Kahapon, nung ina-announce to, tumawag, nandun kami kila Onyx nung nakausap namin ang tawag niyan sa card, customer service. Yan. Dyan sa card, marami ding walang hiya. Dyan yung unang nakausap ko, na high blood ako eh. Nasa loob pa naman ako ng bangko. Kasi nga, ayaw niya i-access. Mali-mali daw yung verification. Pero alam niyo, kapag ang problema, bago ka matulog, ito gagawin niyo. Bago kayo matulog, bigay mo lahat kay Lord. Alam niyo kung bakit tayo ng problema? Kasi, binigay mo na kay Lord, pero iniisip mo pa rin. Di ba? Wala ka nagawa yung isip mo eh. Kaya tama yung kasabihan eh. Buti pa yung wala kang isip. Kasi, hindi mo naman nasusunod ka kay isip mo, tapos hindi ka natulog. Mabuti pa yung walang isip. Di ba, Kuya John? Sabi mo, sa Bible sinabi ni Jesus, madudugtungan ba ang buhay dahil sa isang alalahanin? Hindi. Nasolve ba ang problema kakaisip mo? Hindi. Ano gagawin? Ibigay mo lahat sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo yung katabi mo, ibigay mo lahat kay Lord. Yan, magtatapos na tayo. Ano ang pangako ni Lord?
Sabi niya, pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ako'y mababang loob at makasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kaya yung mga kaluluwa natin na bagabag, sira, nako, mapapahinga lang tayo sa Panginoon. Amen. Ang tanong, may nakaalam bang na problema ako ng matindi? Wala eh. Kinikwento ko na lang ngayon. Di ba? Yung 85,000, kami lang ni Ate Dibay nagkakaalaman niya. Bakit? Dito sa church, may mga bayarin pa rin tayo, di ba? 40K a month, di ba? Pero never kami naghingi sa inyo. Pero tapat si Lord. Amen? Tapat si Lord. Hindi madudugtungan ng inyong pag-iisip ang mga problema. Ano yung panghuli? Magkaroon ng kagalingan sa karamdaman. Ano yung kagalingan? Physical, emotional. Alam niyo yung mga karamdaman na physical, kayang-kayang pagalingin ni Lord. Amen? Pero ang karamdamang emotional, mahirap pagalingin yan. Alam niyo kung bakit? Yung sugat ng puso at ng kaluluwa, nagkagalit kayo, matagal yan. Yung hinanakit at galit, marami pong taong ganyan. Katulad ng babaeng nakahilera doon sa prayer line, hindi gumagaling-galing sa cancer kasi matindi ang galit niya sa kanyang asawa. Alam niyo kung paano siya gumaling? Nagkaroon siya ng instant healing and deliverance nung gabi na yun. Sabi ng pastor, kaya mo bang patawarin yung asawa mo? Hindi niyo po kasi naintindihan, pinahirapan niya kami, iniwan niya kami, nagsumama siya sa ibang pamilya. Pero sabi niya, wala tayong choice, kailangan mo magpatawad para gumaling. Gusto niyo bang gumaling? Opo. Okay, patawarin mo. Sumunod ka. Sumunod siya. Panginoon, patawarin po ninyo ako. Sa mahabang panahon, nagalit ako. At pinapatawad ko na rin yung aking asawa. Habang nagpipray siya ganyan, gumagaling na siya. Actually, tumayo siya. Nung huli, naglulundag na siya. Matagal siyang nakaupo doon sa wheelchair na yun. Sa sakit ng breast cancer. Maraming sakit, bunga ng sama ng loob na nagpahirap sa atin. Bunga ng maraming alalahanin, stress, bunga ng galit sa puso, kaya hindi siya gumagaling-galing. Pero kung ako sa inyo, ang gawain ng simbahay, yan ang purpose, para gumaling yung ating tahanan. Sino sa inyo naniniwala at nagagaling ang inyong tahanan? Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Okay, 2 Samuel chapter 6 verse 10 to 12. Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya doon niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom. Yan. Pwede ba tayo lahat ay tumayo na? Okay. At hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na tagaga. Ito ay kwento ni Obed-Edom. Diretso ganda. 3 buwang nanatili roon ang kabanatipan ni Yahweh. Gaano katagal? Okay, ito istorya. Yung arko ng tipan, the Ark of the Covenant, galing ito sa mga Pilisteo. Kasi nung ang Israel ay sumira sa kanilang pangako, sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan at sa mga ibang Diyos, nagalit ang Diyos, pinalulusob siya ang Israel ng Diyos sa mga bansa at natatalo. Isang araw, ninakaw ng mga Pilisteo ang kaban ng tipan na mismong nasa loob ng temple. Alam niyo yung kaban ng tipan? Larawan siya ng simbolo ng presensya ng Panginoon. Yung arko na ganyan, the made of gold yun eh. Gold, paligid. Akasya yung kanyang hawakan, pero yung kanyang sulok may 4 na anghel na made of gold din. At nasa loob ng kaban ng tipan ay Moses' rod and Aaron's rod and mana. Yung mana. Alam niyo yung mana? Yung mana, pagkain ng mga anghel na kinain ng Israel sa loob ng 40 years. Gaano katagal pinakain ng Diyos? Sabi niya, ito ang ilagay niyo sa kaban ng tipan na sumasagisag na sa loob ng 40 taon, ang presensya ko ang kasama ninyo, hindi kayo nagutom, hindi kayo nakulang, hindi kayo naligaw. Aaron's rod. Amen? Alam niyo yung purpose ng rod? Yung tungkod ni Aaron? Si Aaron kasi ang high priest. Ano purpose ng rod sa mga pastol? Kalawin? Pero may isa pang purpose na very, very important. Tungkod means direksyon. Kapag naririnig nila, ganito lang naman yun eh, tinutok-tok-tok-tok ng isang pastol ang kanyang tungkod para sumunod sa kanya tupa. Ang Aaron's rod, ito yung nagbigay ng direksyon sa Israel for 40 years. Napunta na kayo sa wilderness,
Sa lugar na walang tao, walang hayop, wala kang makitang halaman. Mahirap maligaw doon. Mamamatay ka doon. Pero ang Israel, hindi sila naligaw, hindi sila nagutom, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi nga sila nagtahi ng kanilang damit, pero sinuplayan sila ng Lord ng kanilang isinuot. Pati sandalyas. Basahin niyo yung Biblia. Ang Diyos mismo ang nagtakdi ng kanilang damit. 1.5 people. Ang daming tao to para bilhin mo ng damit. Di ba yung damit na Israelita, mga parang balabal? Robe. Tapos yung kanilang sandalyas o sapatos. Alam niyo kung ano himala? Nung maliliit sila, sandalyas na yan. Pero ngayon malalaki na sila, sandalyas pa rin. Bakit? 40 years sila sa wilderness, sumunod sa laki yung kanilang paa, ang mga sandalyas. Hindi ba himala yan? Yun yung sumisimbolo, sumasagisag sa kapangyarihan ng Diyos, which is yan yung nakalagay sa kaba ng tipan. Alam nyo rin, nakalagay sa loob ng kaba ng tipan. Sa gisag ng presensya ng Diyos, na hindi ka magkukulang, hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala. Amen? At hindi ka pwedeng hindi ka gagaling. Kasi protektado ako ng Diyos. Sabi mo nga, protektado ako ng Diyos. Pero yung sa gisag ng presensya ng Panginoon, napunta sa ibang bansa, kaya pinili nilang makuha ito at nakuha ito ni David. Kasi yung kaba ng tipan na dala-dala ito ng mga Pilisteo sa lugar na kung saan sila ay may templo, ang kanilang Diyos-Diyosang si Dagol ay nabuhal doon mismo sa loob sa harap ng templo, doon sa Ark of Tabernacle. Kaya sabi nila, nung dumating ay kayong arko ng tipan na yan, nagkabukol-bukol tayo, nagkasumpa-sumpa tayo, puro kamalasan na pauwi na kayong kaba ng tipan na yan. Alam niyo yung ginawa? Pinauwi sa pamamagitan ng baka. Nilagyan ng sulo, tapos pinapuwi, papunta doon sa lugar ng Israel. At nung makita ho ito ni David, kinuha niya at dinala sa bahay ni Obed-Edom. Sino si Obed-Edom? Si Obed-Edom, isang tatay, isang lahi din siya ng mga Levites. Pero meron siyang malaking malasakit. Sabi mo nga, malasakit. Ano yung malasakit? Karagdagang pagmamahal at pag-iingat. Yan po ang malasakit. Sabi mo nga, malasakit. Pinagmalasakitan niya ang arko ng tipan kung saan walang gustong Bakit? Nung pauwi na ito na kinukuha ni David, yung humawak dito namatay. Isang pari ang namatay nung time na bumibitbit. Bakit? Nung bumaligtad po ang kalesa, hinawakan niya ang arko ng tipan. Bakit? Para alalayan. Pero alam niyo po, namatay yun, Uzzah. Si Perez Uzzah. Bakit? Kasi hindi po yun ang paraan para sa pagbitbit ng arko ng tipan. Kaya siya namatay. Ngayon, lahat, nagkaroon na ng takot. Nakakatakot pala yung tipan na yan, namamatay ang didikit. Hindi na ako. Pero si Obed-Edom, ang bukod tama na nagmalasakit. At dinala niya ang arko ng tipan sa kanyang tahanan. Gumawa siya ng isang silid kung saan doon nakalagay ang arko ng tipan. At araw-araw, inalala niya ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi ng Biblia, sa loob ng 3 buwang tingkad, sabi niya, araw-araw ginugunita at pinagmamalasakitan ni Obed-Edom ang tahanan niya. Ito yung kinagalak niya nung dalhin yung arko ng tipan. Sabi niya, kaya kinuha niya ang kaba ng tipan at dinala sa Jerusalem. Nung makita po ni David. Okay. May diretso pa ba ang verse? Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang may dala ng kaba ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ephod. Yan po yung ginagamit sa worship. To ask God. Yan, para siyang balabal. Linong ephod ang tawag doon. At nagsasayaw siya sa harapan niya. Nagsimula na siyang sumamba at mag-worship kay Lord. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Next, nang sila ay papasok na sa lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw. Nang siya'y mga dungawan ni Michal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Pinasok nila sa tolda ang kaba ng tipan at ilagay sa lugar ng kalaan na nakalaan dito. Si David naman muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. May diretso pa ba?
Pagkatapos binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala nang kasunod. Yan, bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karne at pasas. Pauwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya sinilubong. Yan, dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh. Ano ang purpose ni David? Bakit daw niya ginagawa yung pagsasayaw, pag-worship? Matakin mo, 6 na hakbang pa lang, dala ka ba ng tipan? 6 na hakbang. Yan, 6 na hakbang. Pumapatay na siya, ilang toro ng baka, ang dami pa, 12 na baka at toro ang papatayin. 6 pala na hakbang. Ang tanong, ilang baka ang naubos bago nakarating sa templo? Pero ginawa ho ito ni David dahil sabi niya, para maparangalan si Yahweh. Sapagkat sa halip ang iyong ama at ang kanyang sambayan, ako ang pinili ni Yahweh ng puno sa Israel. Ito po yung kwento nila, no? Ang dapat hari, yung tatay ni Nicole, na si Saul. Pero sabi niya, ako ang pinili ng Diyos. Meron pa ba? Yan. At gagawa pa ng mas masahol dito sa tingin mo'y hawak. Yan. Yan. Marangal ang ginawa ko. Si Mikal na anak ni Sala, hindi na nagkaanak hanggang sa siya'y namatay. Kinabuhian niya yung Ark of Covenant eh. Sa halip na dapat siya'y nagkaroon lang siya ng comment. Just a comment. Just a comment. Anong tawag dyan? Nagkomento siya. Pinansin lang niya si David na nag-worship. Kaya alam niyo mga kapatid, habang tayo nag-worship kay Lord, wala kang pakialam dyan sa katabi mo. Ang pakialaman mo yung sarili mo sa harapan ka ng Panginoon. Kasi alam mo, ang ginawa ni Nicole, nag-worship si David, nagkaroon siya ng comment. Para ka namang baliw. Talagang pag-worship parang baliw. Bakit? Sabi niya, you worship God in spirit and in truth. Ano yung word? Truth, yung katotohanan na wala si Lord, pero nandyan yung kanyang presensya. Amen. At ang presensya ng Panginoon, ginambala lang naman si Obed-Edom. Sabi ng Biblia, sa loob lang ng 3 buwan, pinagpala siya at pinaghiyamang lubos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya, kung walang nangyayari dito sa ating simbahay, tigilan na natin to. Pero kung alam mong may nangyayari, ituloy natin to, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Upang tayo pagpalain. Kasi dinadala natin ang presensya ng Panginoon. Ito yung armor, ito yung ating shield. At ang lahat ng Israel, habang sila'y nakikibaka sa lahat ng mga bansa, ang daladala nila bago sila aalis, panalangin at pagpupuri. Pero meron na akong alaala sa Biblia na hindi ko makakalimutan. At hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Worship is our weapon. Alam niyo yun? Alam mo ba yun? Nung sasalakayin ng Diyos ng Israel, ang lungsod ng Ai at ng Gat. Alam niyo yung Ai? Ai ano? Ito yung pader na napakataas, halos sagad sa langit. Ang mga tao dito ay parang mga higante. AI ba yun? Yung ay sa kapal ng pader, 2 karawahe ang pwedeng dumaan. Pero ang tanging paraan lang na pinagagawa ni Lord ay iikutan nila ang lungsod na ito sa 7 ulit. Araw-araw, isang ulit. Wala silang gagawin. Mag-worship sila, mag-iihip sila ng trompeta, paikot doon sa lungsod na yun. Kung ito'y 1 kilometer, worship lang. Sabi ng mga walang kibo, pero may nag-worship. Pero pagdating po na 7 araw, ang 7 ikot, sabi ng instruction nila, pagdating nyo sa 7 araw, hihipan nyo ng malakas ang inyong trompeta. Ang inyong mga tambol ay lakasan ninyo. At lulupigin ni Yahweh ang kanyang mga kaaway. Alam mo yung ginawa ng mga tao? Pagdating nila sa 7, ang mga tao sa loob ng city ay hindi mawari ang kanilang pakiramdam. Sila yung kinakabahan kung ano yung pakiramdam nila. Pero alam nila nakikipag-usap sila sa Diyos. At pagdating po ng 7 araw, sumigaw ng malakas ang Israel. Biro mo, 1.5 na tao sisigaw. Tapos may kasamang tambol, may kasamang cymbals, may kasamang trumpeta. At sabay-sabay nila itong hinipa. Dahil sila nagsisigaw ang ganyan, dinulo ng Diyos ang Jericho. Jericho pala. Jericho wall. At sumabog ang Jericho wall
dahil sa papuri at pagsamba. Walang sandatang ginamit, walang kanyon, walang bomba, walang baril. Tanging pagpupuri sa Diyos. At yun ang kaya natin gawin. Alam niyo po, pag nag-worship tayo, bumababa yung Ark of Covenant na yan, hindi na siya physical, spiritual na siya. Sabi niya, 2-3 nagkatipon, nandoon yung Ark of Covenant, nandoon yung patnubay at presensya ng Panginoon. Hindi ka nagpapasalamat dahil nandito ang presensya ng Panginoon. Palakpakan mo si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi mo kayang proteksyonan yung family mo, family ko. Pero si Lord kaya proteksyonan. Hindi ko kayang pagalingin, pero si Lord kaya niyang pagalingin ang iyong pamilya. Hindi niya kayang ayusin. Hallelujah. Hindi niya kayang proteksyonan, pagalingin, ayusin. Pero kapag nandyan yung presensya ng Panginoon, kaya-kaya ni Lord. Sabi niya, hallelujah, sabi ng isang kanta, hallelujah, magsalita ka ng pangalang Jesus sa mga kalye, sa mga bundok. Magsalita ka ng pangalang Jesus sa mga daan. Hallelujah. At magkakaroon ng kapangyarihan. Hallelujah. Yung problema ng adiksyon, problema ng kahirapan, problema ng kawalan. Hallelujah. Asahan natin, kaya-kaya gawin ng Panginoon yan. Hallelujah. Yung mga taong walang pagmamahal sa Panginoon, matigas ang puso, hallelujah, kaya-kaya ng Panginoon. May mangyayari ngayon. Sino po dito naniniwala may problema sa tahanan natin? Pero sino naniniwala kaya ayusin ang Panginoon? Itaboy natin si Satanas sa ating tahanan sa pamagitan ng ating pagpupuri ngayong umaga. I just want Speak to
anoint you in the name of Jesus. Say it one more time. Oh, hallelujah. Your name is power. In the name of Jesus. Your name is power. Alam nyo, kung meron mang tatanungin para sa pamilya mo, ikaw lang nakakaalam. Pero dapat ipanalangin sa pamilya mo. Ikaw lang ang nakakaalam. Pero kung alam mo, lumalapit ka sa Panginoon ngayon, adayahan natin si Pastor na hindi para sa ating panalangin. Hallelujah. Kailangan i-cast out ang depression. Kailangan i-cast out ang fear. Kailangan i-cast out ang lahat ng lawa ng panimid na nakaaway. Any kinds of lies. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Magiging kami lumalapit, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon. Nakataas ang aming mga kamay at bukas ang aming mga puso. Nagsasabi, Panginoon, na ikaw ang kailangan ng aming pamilya, Panginoon, upang ang aming pamilya ay malayo sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Hindi namin kayang proteksyonan, Panginoon, subalit kaya mo, Panginoon. Ang kailangan, Panginoon, ng pamilya ay isang ama, Panginoon, na tumatayo
kanyang mga ampon, ng kanyang presensya sa ating tahanan. Hindi man ikaw yon, pero kapatid mo yon, tatay mo yon, pinalot ng bisyo, ng sakit, lahat ng yan, idideklara natin sa ating tahanan. Sabihin mo, sa tahanan ko, ay dinadali ko ang lahat ng demonyo na bumabalot dito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, malaya na kami sa kahirapan. Mahirap na kami, pero pinalaya na kami ng Panginoon in the name of Jesus. In the name of Jesus, malapakan mo, Panginoon. Pagkain ka naman, pagkain ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Habang nakatayo ka ngayon, pinapayagan ko yung sandali nito kasi dito kumikilos ang presensya ng Panginoon. Hayaan mo magministeryo sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Itamoy mo, indani mo, iwaksi mo ang lahat ng gawa ng kaaway sa tahanan mo. Ipanalangin mo yung dapat mong ipanalangin sa umaga nito. Hallelujah. You have time. You have more time. Hindi pa nakakilala sa Panginoon, Lord, in the name of Jesus, magliwanag ang kanilang mga kaisipan. Lahat ng bumabalot sa maling kaisipan. Anong mawala ng talo? Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw tagumpay, ako ay tagumpay. Pag-ibig ko'y wala ng talo. Pangalan ko'y hallelujah. Ikaw ang dakilang Diyos. We speak salvation. Healing. Pag-ibig mo'y wala ng tatangin. Pangalan mo'y wala ng manununin. Ikaw ang hallelujah. 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 Lahat ng tagumpay, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung gusto mo ng tagumpay, yakapin mo yung babae sa babae, lalaki sa lalaki sa umaga nito. Meron ng tagumpay sa pamilya mo. Hallelujah. Tagumpay si Jesus, amen? Tagumpay laban sa kaguluhan, sa kalimutan, sa anumang sigalot. Tagumpay ang Panginoon. Huwag natin mamayang matalo tayo. Hallelujah! 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 Taas mo lahat ng kamay. Asa
I minister to you the gospel of salvation now, I minister to you the gospel of healing and deliverance. Pagpalain niya kayo at ang buto ng inyong itatanim. Pagpalain niya kayo sa loob at labas ng iyong tahanan. Maging buglot at kakaiba kayo. Titingnan kayo ng ibang mga tao na pinagpala at kaiigitan kayo. Lahat ng iyong hahawakan ay magsisigaling, magsisibangon, at magpupuri sa Panginoon. Dadalhin niyo ang pangalang Panginoon na bandok sa lahat ng bansa. Pagpapalain niya kayo sa loob at ang inyong mga inumin at ubas ay pagpapala. Pati ang inyong palabigasan, ang inyong kayamanan, itatanghali niyo si Yahweh, huwag niyo kakalimutan. In Jesus' name,